Mayong gabi na usab mga kaigsunan, mga kagalaan, usa na usab ka matahom o maulanon nga kagabion kanatong tanan. Okay. So mayong gabi sa tanan natong mga pinalanggang mga listeners, mga viewers, no? Niya sa atong pagtuon karon. Ato ta mga kaigsunan sa pag kuha sa greetings. Okay. So, kumusta mga kaigsunan, mga kagalaan? Niya nausab, no? Ato ang programa magabi. Niya, pasensya kayo, no? Nga wata maka-live sa milabay nga mga kagabion. Tungod kay di yung kalikaya, no? Na aming mga activity to seminary. So, wala may makahigayon mga kaigsunan. Okay. So, ato ta sa kuha sa greetings mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay. Kadalihan na. Wa, makong live mga kaigsunan. Anong tutunan ko? Okay, kadali lang mga kaigsunan, mga kagalaan, ha? Kung saan i-share kadali ato ang live nato sa tuang mga kagalaan. Okay. So ato ta sa pagkuha sa greetings. So karon nga kagabion mga kaigsunan atong paghahatagan og pagtagad kining gitawag og Kristohanong pagkinabuhi, no? Ang tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi adunay katuyuan. Mao ni atong paghatagag pagtagad nini nga kagabion mga kaigsunan. Okay. So ato ta sa pagkuha sa greetings mga kaigsunan. Okay na ba kung audio diha? Madungog ra ba ninyo kung tingog kay medyo ulan diri sa mo ang mga kaigsunan? Okay, so ato ta sa pagkuha sa greetings no niini nga kagabion sa di pa ta moadto sa pagsugod. Maayong gabi diha no ni Sister Anali Inot. Maayong gabi, Pastor, watching from Sayaw, Taptap, Cebu City. Okay, maayong gabi ni mga Sister Annalie Inot, Brother Sabino Neri, Pastor, good eve, watching from Suminot, Zamboanga del Sur. Okay, maayong gabi, may pagpaminaw, Brother Sabino Neri, Sister Anita Lebron Recaprente Liagoso. Maayong gabi, Sister Anita, mayong pagpaminaw, may pagtanaw ni mo diha. Unya dia ni Sister Tata Luz Mankawan. Good evening o God bless usab nimo. Sister Marilo Nueve Sineza Larita. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Okay. So, padayon ta mga kaigsunan, mga kagalaan.
Okay. Padayon ta sa pagkuha sa greetings, no? Kung namoy mga pangutana diha, i-comment lang palihog aron na to ang matagan og pagtagad ni ini nga kagabion. Comment, comment, comment lang mga kaigsunan kung doon na mo'y gusto nga ipaabot. Okay. Ako sang chatan ako mangol bigay sakit ako mata mga kaigsunan, wala ko ang Diyos na to. Okay. So, padayon ta. So, mayong gabi ino sa mga bagong nakatune in sa tuwang live karon nga kagabion. Sister Philly Bariga, shout out Pastor Mel, regards sa tanang magtotoo sa tinuod nga pagtuo gikan diri sa Pagadian City GRMBC. No, may gabi Sister Philly Bariga uban diha ni Pastor Sam, ayong gabi may pagpaminaw ninyong tanan diha, no. Salamat sa pag-tune in sa tuwa nga programa karon nga kagabion. Onya Brothers Band Eric Bingsun, good evening Pastor, glory to God. Isaiah 54 verse 10, watching from Denmark. Amen. Praise the Lord. Brothers Ben Eric Bingsun, thank you for watching. And regards to all the brethren there in Copenhagen, Bethel, and BC. Especially to Pastor Jerry Calba, good evening or good day. And then Sister Nining Vidoya Singguran, good evening. Uban din ni Pastor Eb, may gabi maayong pagpaminaw. O niya Brother Nicanor Sodaria, may gabi maayong pagpaminaw, no. Uban diyan ni Sister Mela. O niya may gabi Sister Zinaida Ira Tayuni, maayong pagpaminaw, may pagtanaw. Brother Jun Tulintin, may gabi diya Pastor Mel, God bless. Uban sa tibuok nga pamilya. Og sa imuhang mga kaubanan diya Brother June, og sa imuhang tibuok nga pamilya diri sa Pilipinas. O niya Sister Erlinda Ponce, mayong gabi, mayong pagpaminaw, no. Salamat sa pag-tune in. Okay. Ya, kadali lang mga kaigsunan na kay. Okay. Padayon tas pagkuha sa greetings, no. Kung namoy pangutana diya, doctrinal, practical, pwede rin gayon niyo ipaabot, i-comment lang palihog aron na to matagan og pagtagad. Unya, mayong gabi sa tanan nga nanihapon karon, no. Mayong pagpanihapon, paghigop og sabaw diha, no. Karon nga uwan-uwan mga kaigsunan, lami yung higop-higop og sabaw. Labi na sabaw sa manok nga Bisaya, as kang disgrasya yung bahaw. Unya, mayong adlaw Sister Glenda Fasiol Mundarte, uban diha ni Brother Jojo, no. Mayong adlaw ninyo diha. Taliwala sa mga di kalikayan nga panghitabo. Padayon, no, nga ang Ginoo magapanalangin ninyong tanan diha ug ang tanan ang Dios magapahimutang. Onya, Brother Edria Tirado, good evening Pastor, God bless you. Padayon lang sa pagsangyaw sa tinuod nga kaluwasan nga pinaagi sa atong pagtug pagdawat kang Kristo nga atong manunubos. Og magbiya sa dagko o gagmay nga sala. Luwas na kita kanang sipdi wala jud nay kaluwasan nganuman.
kay makaluwas nila mao ang simbahan og si Mama Mary. Kapitulo dila, bersikulo baba na pastor. Okay, so may gabi no, Brother Edria Tirado mo lagi watay mahimo no kung ilahang balibaran ang grasya. Onya Brother Winford Himida may gabi may pagpaminaw. Salamat sa pag-tune in Brother Winford. Onya Brother Mariano Ronilo, good evening. Pastor Ariel Gandong Cartagena. Mayong gabi, Pastor. Watching from Davao Oriental, Mati City. God bless, Pastor. No? Mayong gabi, Pastor Ariel. Mayong pagpaminaw, may pagtanaw sa tuang programa karon nga kagabion. Okay, padayon ta sa pagkuha sa greetings mga kaigsunan. Alas 7 DC City. Okay, niya atong sudan karon taon ato ang topic, no? Arita sa alas 7:20 magsugod mga kaigsunan. Okay. Sa milabay nga semana wala ko makahimos pag live tungod kay busy mi mga kaigsunan kay nami is Fourth Fest sa seminary. Okay, nami kuan ba kanang paugnat sa kusog niya pagkahuman na ay activity, na ay meeting, no? Since siya yung kayo nga wata makahimo sa pag-live sa milabay nga mga adlaw tungod sa di kapugnan nga kakulian mga kaigsunan. Okay? So, napatay 2 minutos alang sa tuang greetings. Okay, niya padayon ta mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagkuha sa greetings, no? Okay ra man kung audio, no? Okay ra kung audio. Brother Renante Bacos, may gabi, Brother Renante. Mayong pagpaminog, may pagtanaw ni mo diya, no? Salamat sa pag-tune in sa kanunay. Kumusta? Kanusa man imong paglarga dito sa Amerika, Brother Renante? Okay niya, Sister Sarah Lagsdon, mayong adlaw ni mo diya, Sister Sarah, diya sa Florida, Florida, USA, baka Sister Sarah, no, may adlaw ni mo diya, mayong pagpaminog, may pagtanaw sa tuang programa. O niya, may gabi diya, no, ni Brother Richard Usmon, may gabi, Pastor Mel, and to your family, o isa tanang naglantaw sa imong programa og labi na sa mga igsuon ni Kristo Jesus. God bless us all. No, may gabi Brother Richard, mayong pagpaminaw og may pagtanaw. Okay, last 1 minute mga kaigsunan. Ato na dayong pabuthon ang sumbuhan sa atong mainit nga topic karon nga kagabion. Okay? So, usbon ako kung namoy mga pangutana, namoy mga clarification, comment lang palihog mga kaigsunan, mga kagalaan. Next year pa di ay. So, praying ba di rin natin, no, nga Ginoo magapahimutang ni anang maong inyuhang umaabot nga kaminyoon sa imong partner. Okay, so wa mo'y pangutana diha. Kay alas 7:20 naman. Basi na mo'y pangutana kay unahon nato sa pagtagad. Okay. So, wala mo pangutana? Kaya ito ta sa itong topic, mga kaigsunan, nining kagabion. Okay. Walay pangutana, so ato ta sa ito ang topic. Aton topic, ang tanang panghitabo adunay katuyuan. No? Mao ni ato ang simpleng hisgutanan ni ini nga kagabion, mga kaigsunan, mga kagalaan. So ato ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kung namoy mga Biblia diya, ablihin ninyo palihog. Ato ta sa Roma 8:28.
Unya ato din ta sa Old Testament mga kaigsunan. Romans 8 verse number 28. Romans chapter 8 verse number 28. Ingon dere, kita na sayod nga diya sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya og mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So sa atong mga kinabuhi, sa tanang mga panghitabo, luyo ni ana dunay mensahe mga kahigsunan nga gipaabot ang Dios. Ato ta sa Book of Ecclesiastes. Si Haring Solomon adunay sinulat sa Ecclesiastes chapter 3 verse number 1. Matud pa diri mga kaigsunan, mga kagalaan, adunay panahon alang sa tanang butang o panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit. No? Tanan nga mga panghitabo ilalom sa langit nga mao ang atong gipuy-an nga kalibutan. Dunay mga katuyuan, mga kaigsunan, mga kagalaan. Di ba? Dunay katuyuan. So, tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi, tanan nga nahitabo sa akong kinabuhi, tanan nga nahitabo sa atong mga kinabuhi, ang Dios mga kaigsunan, mga kagalaan, adunay mensahe. Oh. Kay matod pa sa akong basahon pagbalik, Ecclesiastes 3 verse 1, adunay panahon alang sa tanang butang og panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit. So wa ko kay balo kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi karon. Wa ko masayod kung unsay kahimtang nimo karon. Pero kabalo ang Dios unsay tinuod nga kahimtang karon sa imuhang kinabuhi. Na baka sa hilabihang kaguol, na baka sa hilabihang kalagot, na baka sa hilabihan nga kabalaka, na baka sa hilabihan nga kahimtang nga diin murabag kasurindero na ka, na baka sa kahimtang nawagtanga na kagpaglaom, mo ni hinumdumi higala igsoon. Ang Dios na ay mensahe sa mga panghitabo karon sa imong kinabuhi. So unsaon pagkahibalo nga adunay unsaon pagkahibalo nga mao ni ang mensahe sa Dios sa nahitabo karon sa akong kinabuhi. Di ba? Unsaon ako pagkahibalo nga mao ni ang mensahe sa Dios sa nahitabo karon sa akong kinabuhi. Ang tubag mga kaigsunan, mga kagalaan, unas tanan kinahanglan magpatambag ka sa imong mga kaila nga mga Christian nga matured. Kana mga matured nga Christian, pangayo dito nila og mga panambagon, mga kaigsunan, mga kagalaan. No? So mo na ipinaka mahinungdanon kayo. Kay naay nangutana nato si J. Cañete or Canete. May gabi dira pastor naalang ko tanong ba makaimpierno ba sa tao kung magdumot siya sa isip niya isig ka tao ana siguro. Ani ni siya brother si J. Canete. Ang makapaimpierno mao ang pag-reject sa gospel. Ang makapaimpierno ang pagsalikway sa kaluwasan. Kanang pagdumot, bunga na siya sa atong pagkamakasasala. Kung naa kay isig katawo nga imong gidumtan, bunga ka na sa atong pagkamakasasala. Mapapas mawala ka ng mao nga klase nga kinaiya, panahon nga imong dawaton ang gospel. Panahon nga si Kristo imong imbitahon sa imong kinabuhi. Sa unsa nga paagi, pastor? Kinahanglan makasabot ka sa gospel. What is gospel?
ang gospel mao ang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Maunay buhat ni Kristo sa kaluwasan. So kung maunay buhat ni Kristo sa kaluwasan, wa na gyud lain. So kung imong masabtan ni, maghinulsol ka sa imong mga sala. Tuohi og dawata si Kristo ingon nga Dios ug manluluwa sa imong kinabuhi. Okay? So diha nga bahin sa imong kinabuhi, si Kristo mupuyo diha sa imong kinabuhi. Ug siya ang mutudlo sa pagkinabuhing Kristohanon, labos tanan ang paglikay sa pagka madinumtanon. No? So mo na nga ang pagdumot kining kinaiya na siya sa tao. Ang makapaimpyerno kanang pagsalikway sa gospel. So kung wa nimo gisalikway ang gospel, nasabtan nimo, naghinulsol ka sa imong mga sala, mituo ka ni Kristo, imo siyang gidawat ingon nga Dios ug manluluwas, kaangkong kagaluwasan. So mo nang likayan na nato ang mga kinaiya nga di makapahimaya sa Dios, ingon nga mga anak na sa Dios. Samas pagdumot, kalagot ug mga kinaiya nga diin kalibutanon kayo. Okay, salamat no sa imong nindot nga pangutana. Adto ta mga kaigsunan pagpadayon sa atong paghisgot-hisgot. So wa ko mahibalo kung unsay imong kahimtang karon nga kagabion. Wa ko masayod kung unsay nahitabo sa inyong kinabuhi karon. Pero nasayod ang Dios kung unsa ang tinuod nga kondisyon sa imong kasing-kasing. Ang Dios nasayod kung unsa ang tinuod nga kahimtang sa imong kinabuhi karon. Okay? Kabalo siya ni ana. So karon, si Haring Solomon mga kaigsunan, kabalo ba mo nga niabot sa punto siyang kinabuhi? Nga wa na siya'y kalinaw, wa na siya'y kalipay, nga espiritual, no? Niabot sa punto sa kinabuhi ni Solomon nga napalayo siya sa presensya sa Ginoo. Niabot sa punto nga si Haring Solomon na backslide. Kining Book of Ecclesiastes, mauning panahona sa kinabuhi o kahimtang ni Solomon nga nahilayo siya sa Dios. Okay? Mauni mga kaigsunan. Now karon, Ecclesiastes chapter 1 verse number 7. Ang tanan nga mga suba nagabaha paingon sa dagat. Apan ang dagat wala mapuno. Dapit diin ang mga suba nagapadulong didto mubalik sila pag-usab. Ang tanang mga butang nangapuno sa kalaay. Okay? Ang tanang mga butang nangapuno sa kalaay. Ang tao dili makapamulong niini. Ang mata dili matagbaw sa pagtanaw ni mapuno ang igdulungog sa pagpamati. Sa ato pa, bisan si Haring Solomon nga duol kaayo sa Dios kay hari guni, no? Hari nga linyadas diya sa Dios nun nga hari. Wa makalikay sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Niabot sa punto sa kinabuhi ni Solomon nga nalayo siya sa Ginoo. Niabot sa punto ang kinabuhi ni Solomon nga nawagtangan siya tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw sa kinabuhi. Kabalo ba mo unsay gihimo niya? Kabalo ka ba kung unsay gihimong solusyon ni Haring Solomon
during sa iyang pagpahilayo sa Ginoo. Tanawa mga kaigsunan, mga kagalaan. Sa Ecclesiastes chapter 2, verse number 1, ako miingon sulod sa akong kasing-kasing. Okay? Tanawa. Verse number 1, atong padayon nun. Umari karon sulayan ko ikaw sa kasadya, busa pagpahimulos sa kalipayan, o ganiya karon kiniusab kakawangan man. Ako miingon mahitungod sa hudyaka, kini binuang man, ug mahitungod sa kasadya, unsa man ang nahimo niini. Gisusi ko sulod sa akong kasing-kasing kung unsaon sa paglingaw sa akong unod uban sa bino. Gisusi ni Haring Solomon kung unsay makapalipay sa iyang unod, iyahang unod nun nga tinguha, iyahang pagkatawhanon mga kaigsunan. Iyang gisusi kung unsay makapalipay siyang unod. Nganuman, niabot sa punto sa iyang kinabuhi nga hopeless na siya. Oh, wala siya paglaom. Yung nauna, di na siguro ko kabalik ka sa Ginoo. Tungod kay dagko na kay kong nabuhat nga kasaypanan diya sa Ginoo. Wa na ko'y kalinaw, wa na ko'y kalipay sama sa akong naangkon kaniadtong panahon. Mo nang nakaingon siya, gisusi ko sa sulod sa akong kasing-kasing kung unsaon ang paglingaw sa akong unod uban sa bino. Kailam siguro tag bino mga kaigsonan ay posible si gayo. Usa sa makapalipay sa unod ang bino mga kaigsonan. Ilimnong makahubog. Mao din siya ang usa sa dangpanan. Mao din siya ang usa sa duulon sa tao nga nahilayo sa Dios. Mao din ang usa sa daling maduulan sa tao, hilabi na kung walay Dios sa iyang kinabuhi, aron malipay ang iyang unod nun nga bahin. Hinumduman nato si Haring Solomon niining panahon na distansya na kaayo ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Sa mahinungdan mga kaigsunan nga nahilayo si Haring Solomon ngadto sa presensya sa Ginoo. Ang tubag tungod sa babay mga kaigsunan. Kuya ning babay ay no? Sa 1 King chapter 11 verse number 3, imong mabasahan diha kung unsa ang pinakahinungdan nganong nahilayo si Haring Solomon sa presensya sa atong Ginoo. Okay? Sa 1 King chapter 11 verse number 3, kuyawa sa naitabo ni Haring Solomon. Ingon dre, og sa maong adlaw, chapter 1 King 11 verse 3. Okay, 13 man ako mabasa. 1 King 11 verse 3. Ingon dre, og siya may 7. Unahon lang nako ang verse number 1 aron makuha na tong punto. Karon si Hari Solomon nahigugma sa daghang lumalangyaw nga babae. Oh. Lakip ang anak nga babae ni Faraon. Mga babae nga Moabnon, mga Amonhanon, mga Idomhanon, mga Sidonhanon, o mga Hitihanon. Kining maong nga klase nga tribo, Hitihanon, Sidonhanon, Moabnon, Idomhanon, mauni ang mga kaaway sa Dios. Pero si Haring Solomon nahigugma ni ining
mga bayhana. Verse number 2, sa mga nasod nga giingon ni sa Ginoo sa mga anak sa Israel, dili kamo makigkauban sa tiliwala kanila. Alas na klaroha Bisan pa kung sila muana kaninyo, kaysa pagkatinuod sila magaliso sa inyong kasing-kasing sa pagsunod sa ilang mga Diyos-Diyos. Si Solomon miipon niini diha sa gugma. Pagkakuyawag yun yung gugma, mga kaigsuonan. Actually, dili man ni gugma, mga kaigsuonan, di ni tinuod nga gugma. Unsa man ni, di ni gugma, biga ni, no? Pasiluwa lang ko ninyo sa kong term, pero mo na ilabing tinuod. Dili na gugma. No? Gamit sa Biblia na kaulag, mas hait ang gisultis Biblia, mga kaigsuonan. Okay? Ang Diyos di ay, kung imong pamalandungan ba, ang 1 King chapter 11, verse number 1 down to verse number 3, gipasidan-an na di ay sa Diyos ang iyang katawhan, nga dili makigduol, makighalubilo, makigsuod, niining mga tawhana. Kaya kung makigsuod ka ani nila, ingon ang maong bersikulo sa verse number 2, kaysa pagkatinuod sila magaliso sa inyong kasing-kasing sa pagsunod sa ilang mga Diyos-Diyos. Makompromise ni mo, mga kaigsunan. Sunsay na itabo, Solomon, niabot sa punto nga nagmagahi ang iyang salabutan. Misupak siya sa Diyos. Verse 3, og siya may 7 kagatos ka mga asawa, 700 wives. Imagine na. Og siya may 7 kagatos ka mga asawa, mga prinsesa, og 7 kagatos ka mga puyo-puyo. Og ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing dihana. So tinuod yun ay ang gisulti sa Dios. Di ba? 700 wives and plus 300 concubines. Sayunan ka na, mga kaigsunan. Usa ka libo ka mga babaeng ay mong karelasyon. No? Grabe. Sumaunay hinungdan nga nahilayo si Haring Solomon sa presensya sa Diyos tungod sa babae. Oh. So bisan pa man sa maong nga panghitabo, nagapoy tuyo ang Dios sa iyang kinabuhi. Nagapoy katuyuan. No? Wa naman siya tinuod nga katagbawan, wa naman siya gitawag og spiritual satisfaction. Mawala gani ang imong spiritual satisfaction. Mawala na gani ang imong spiritual joy. Mawala na gani ang imong peace from God. Mupuli ang carnality. Kuyaw og maghari ni pagbalik sa imong kinabuhi. Once nga maghari na gani ni sa imong kinabuhi ang carnality, masyak na lang ka nga doon na mga damage, diha na ka nahimata, diha na ka mahigmata, nga damage na mga kaigsoon. Mo na ingon si Apostle Paul in Romans 8, no? Nga to be carnally minded is death. Tanawa gud namoy mga Biblia diya. No, kung say akong giablihan nga bersikulo, abli po ninyo kay aron mabasahan ninyo, mga kaigsunan. Romans 8 verse number magsugod ta sa verse number 7. Ingon diri tungod kay ang unod nun nga pangunahuna pakig-away batok sa Dios. Kay kini dili ilalom sa balaod sa Dios, ni makahimo gayod kini. So, ang tao di ay
na nahilayo na sa Dios, naghari kaniya ang carnality, ang pagkaunod nun. Oh. So karon ang mahitabo mga kaigsuonan, once nga carnal ka na, mangandoy na kag mga makapalipay, makapatagbaw sa imong unod nun nga bahin. Yawa na kakabantay nga hinahina na di kang gibira, gibitad sa kaaway. Ya mangita magyug pagi ang yawa mga maguba ang imuang kalinaw. Mawala ang imong kalipay. Mangita ang yawa ug paagi. Okay? So karon sa nahitabo ni Haring Solomon, kinalayo naman sa Ginoo, ngita siya sa makapalipay sa iyang unod. Balik ta sa Book of Ecclesiastes chapter 3. Kuya, okay, pangitabo ni Haring Solomon, no? Makuhaan yun na itong learnings. For, Ecclesiastes chapter 2, verse number 3. Gisusi ko sulod sa akong kasing-kasing kung unsaon ang paglingaw sa akong unod uban sa bino. Tungod kay nahilayo naman si Haring Solomon diha sa Dios, sa presensya sa Dios, tungod sa mga babae, nahimo na siyang karnal, tawhanon unod nun. So kay nahimo naman siyang unod nun, nahimo naman siyang carnal king. Unod nun nga hari. Nangandoy na din siya sa makapalipay siyang unod. Unsa man? Bino. Kining bino makaigsunan, mao ni ang tinubdan sa mga binuang. Kung ang simbahan mutugot nga ang mga membro okay ra mag-inom, di lang maghubog, kanang simbahan na binuang na mga kaigsuonan. Wala na kamatuoran nga gipuy, wala na puy-is kamatuoran diha. Verse number 4, nagabuhat ako alang kanako og dagko nga mga buluhaton. Nagtukod ako alang kanako og mga balay. Nagtanom ako alang kanako og mga kaparasan. Nagtanom, nagtukod, naghimo ako alang sa akong kaugalingon. Wanay labot ang Ginoo ha. Iyahan na lang tanan mga kaigsunan nga naman. Wa naman siya layo na kay siya sa Ginoo. No? Nagbuhat ako alang kanako og mga tanaman og mga parke. O gitamnan ko kini og mga kahoy sa tanang matang sa tanang bunga. Nagbuhat ako alang kanako og mga punong sa tubig, aron gikan niini patubigan ang lasang diin ang mga kahoy ginapatubo. Mipalit ako og mga sulugoong lalaki ug mga sulugoong babae ug adunay mga sulugoon nga nangataw sa sulod sa akong balay. Ako usab nakatag-iya og dagkong mga panon sa baka ug mga panon sa karnero labaw sa tanan nga nahiuna kanako didto sa Jerusalem. Sa ato pa mga kaigsunan, si Haring Solomon mitubo sa material. Pero mius-us siya sa espiritual ni ining panahona. So kay nius-us man iyang espiritual, nitubo ang material, miturok ang carnality. Ang pagkakarnal, miturok. Daw na kaayo sa espiritual, nibom sa material. Sa may musunod ana, muturok ang pagkakarnal. Unod nun. Nga naman, ganahan na dayon nimong unod sa mga material nga mga butang. Oh. Kuyaw, no? Kuyaw din mga kaigsunan kung ato bitaw luag-luagan ang atong mga commitment, luag-luagan ang atong relasyon sa Ginoo. Don't kumpiyansa gyud. Ayaw gyud kumpiyansa.
Kaya kung mo kumpiyansa ka, diya na lang ka makarealize nga giatake ka na sa kaaway ug doon na mga damages. No, si Haring Solomon mga kaigsunan ngilngi ginahitabo siyang kinabuhi. Verse number 8, nagtigom usab ako alang kanako og salapi ug bulawan. Ang salapi ug bulawan dili na siya sa atong espiritual kundi sa pagkakarnal. No? Og ang bahandi sa mga hari ug mga lalawigan nagbaton ako alang kanako og mga lalaki nga mag-aawit, mga babae nga mag-aawit, ug ang mga kalipayan sa mga anak nga lalaki sa mga tao, mga tulunggon ug kadtong tanan na nagkalain-lain nga panagway. Verse 9, busa ako midako ug mitubo labaw sa tanang nanghiuna kanako didto sa Jerusalem. Ang akong kaalam usab nagpabilin kanako. Yang ka-bright. Kabalo mo mga kaigsunan. Unsay conclusion sa mga gihimo ni Haring Solomon, no? Sa mga gihimo niya para siyang unod nun nga bahin. Unsay conclusion niya? Atong basahon. Verse number 11. Verse number 10 sa ta. Og bisan unsa nga gitinguha sa akong mga mata, ako wala magdumili niini. So wa na gyud siya'y pakabana sa espirituhanong mga butang. Nganuman, pag ingon niya bisan unsa nga gitinguha sa akong mga mata. Sa magingon ni 1 John chapter 2 verse number 15 to 17. No? Doon ay tulo ka mga butang niining kalibutan na. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So kining atong mga mata, once nga maibog na gani nis mga material o kalibutanong mga butang, mo na gingon don't confiance. Balik yudayon sa Ginoo kung gitinguha na nimo ng mga butanga. Nganuman, proven and tested na siya sa kinabuhi ni Haring Solomon. Busa, o bisan unsa nga gitinguha sa akong mga mata, ako wala magdumili niini. Wala nako pugni ang akong kasing-kasing sa bisan unsa nga kalipay. Kaya nga akong kasing-kasing nagakalipay tungod sa tanan nakong buhat, o kini mauman ang akong bahin sa tanan nakong buhat. Tanan nga gitinguha nga makapalipay sa unod nun nga bahin ni Solomon, iyang gihimo mga kaigsunan. Siguro kung napay scatter niining naadtong panahon na aperting dakua siguro pildi ni Haring Solomon. No, kung napay isabong kanang mga sugal online lingaw kay Solomon ana. No say naitabo pa gyud. Verse 11, na malandong siya iyang gi-evaluate tanan nga nahitabo, tanan nga iyang gibuhat. Tanawa verse 11, unya gitan-aw ko ang tanan nga mga buhat nga nahimo sa akong mga kamot ug sa buhat nga akong nabudlayan sa pagbuhat o ganiya karon ang tanan kakawangan og mao ang paghakop og hangin ug walay makuha ilalom sa adlaw. Unsa daw? Sa tanan niyang mga gipambuhat, sa tanan niyang mga gipanghaguan, ang conclusion niya useless. Vanity, vanity, saith the preachers or preacher. Kawang ra. Nakapalipay siyang unod niadtong higayon na. Pero ang conclusion, kawang lamang, kakawangan sa kakawangan ang tanan. Sumahimong kawang kung ang gitinguha sa atong unod nun nga bahin mo'y atong paundayunan mga kaigsunan, mga kagilaan. Buot pasabot, wala gyudi ay makatabang og dili gyudi ay makatabang ang mga gitinguha sa atong unod.
Apan ang kamatuoran mao kini ang pwedeng muguba, musamok sa imong kinabuhi. Oh. Mobito na ingon si Apostol Pablo sa unsay tawag ani Galatians chapter 5. Ayaw gyud kumpiyansa sa imong unod-nun nga bahin. Galacia 5 versikulo 16. Apan ako magaingon, pananggawi kamo diya sa espiritu. Og ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Kanang tao bitaw nga way kaluwasan, kung maipit na gani nas kamaturan, mudayo nagpamersonal. Nga naman, naaman siya sa carnality. Unod nun nga tao magaigsunan. Walay Kristo. So, ang tanan niyang tinguwaon, puro unod nun. Garbos kinabuhi. No? Muna ingon ni Haring ani Apostol Pablo nga og ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Di gyud angay tumanan mga kaigsuonan. Kay kung atong tumanan kini, may posibilidad nga mo ni muguba sa imong pagkakristohanon. So tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, dunay katuyuan. Dunay mensahe. Sama ni Haring Solomon, balik ta ni Haring Solomon. Okay? Haring Solomon sa Book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 3 verse number 11. Gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang panahon. Gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sulod sa ilang kasing-kasing. Gani aron ang tao dili makatugad sa buhat nga nahimo sa Dios gikan sa sinugdan bisan sa kahangturan. Chapter 12. Ecclesiastes chapter 12 verse number 13 to 14. Kini maong katapusan sa tanang butang. Kini maong katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na kadloki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Dios ang tagsatag sa buhat ngadto sa paghukom uban ang tagsatag sa katinago nga mga butang bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Ecclesiastes 12 verse number 1 unsay giingon ni Haring Solomon. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Hinumdumi usab ang imong magbubuhat karon. Nakapamalandong si Haring Solomon. No? Sa tanan nga mga pangitabo sa iyang kinabuhi. Na-realize niya nga duna gyuday minsay ang Dios sa nahitabo sa iyang kinabuhi sa diyang nahilayo siya. Naka-realize siya sa Ecclesiastes 12 verse number 13. Nadungog ang tanan. Kahadloki ug bantayi ang sugo. Kay mao ni ang tibuok katungdanan sa tao. Sa ato pa nasabtan ni Haring Solomon, no, bisan sa mga bati nga nahitabo sa iyang kinabuhi kay nahilayo siya sa Dios. Pero tungod kay nakuhaan niyang pagtulunan og nasabta niya kung unsa ang mga mensahe sa mga bati nga nahitabo siyang kinabuhi. Nakaingon gud siya nga, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, while the year, samtang sa di pa mo abot ang mga panahon nga makaingon ka nga, ako walay kalipay kanila. Nalipay man si Haring Solomon. Lingaw kay siya sa unod nun nga bahin. Yan din mo na mulungtad. Pila raman na ka minuto. Pila raman na ka adlaw. Di ginakabtag tuig. Di ba?
Sumonay bantayanan mga kaigsunan, mga kagalaan. No, natong mga Kristohanon. Kinahanglan yun nga mahimutang mabinantayon sa atong pagka-Kristohanon. Di ba? So, ang mensahe ni Haring Solomon ba? Nindot kayo. Taliwala sa iyang mga kapakyasan. Taliwala sa nahitabo siyang kinabuhi. Nawagtangan siya o gatagbawan sa kinabuhi. Nawagtangan siya kalipay. Pero mibalik yun siya sa Dios. Nasayran og nahibaw-an yun niya. Nga kadtong mga panghitabuan, dunay katuyuan ang Dios. Nga mas mudot-dot, mas mudool, mas mugakosko diha sa Ginoo. Diba? Mo na nahitabo ni Haring Solomon. Oh, niya nabay na record nga nibalik siya, wala na. Iyahang na-realize mga kaigsunan nga bati, samok, puno sa kabalaka, puno sa kaguol ang kinabuhi nga wala hari sa Dios mga kaigsunan. Ug labaw sa tanan, once nga magpalayo kas Ginoo, mulayo pod ang mga spiritual blessing. Labi ng Kristohano na kaya, mapalayo ka. O na, nga dagang mga Kristohanon, nga nag-backslide, no? Niya, kung tinuod na sila nga midawat og ito ni Kristo, ma-realize rin po na nila, kay kastiguhon man sila, balik lang gihapon sa Ginoo. Okay? So, ang tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi, adunay katuyuan ang Dios ni ana. Aduna siya mga mensahe nga gipaabot nga ni sa atong kinabuhi. O gusto sa Ginoo nga atong masabtan ang mga mensahe ug atong tumanon alang sa kahimayaan sa ato ang buhi nga Dios mga kaigsuonan. Okay? So, mubasa sa ako sa comment section ha. Okay. Kadali ha. Wala-wala man ko microphone. Okay. Wala-wala ko microphone mga kaigsunan. Check. Okay, dungog ra ninyo kung tingog mga higala. Wala, manganina. Ari sa ta sa comment section na, kay basin og na inangutana ba? Okay, kadali ha. Pasaw na to ang comment section. Base na yung mga clarification na pangutana. Ito ang atagag pagtagad. Maayong gabi no, diya no ni Brother Jimilito Margati Bueno. Bayang pagpaminog, bayang pagtanaw, Brad. Brother Junri Alocelio, good evening. Maayong pagpaminaw. Pastor, na ako pangutana ba? Kanang inig mahitabo na ang rapture or sakgaon sa panganod ang mga luwas, ang mga dili luwas, makakita ba sila kang Kristo anang panahon na? Ang tubag, Brother Mariano Ronilo, dili. Dili siya makakita or dili sila makakita. Nga naman, ang pagbalik sa tong Ginoo, duha ka hugna. Ang pagbalik sa tong Ginoo, no, naog siya, dito sa kapanganuran, sugaton sa mga girapture. Inighuman sa event dito sa kapanganuran, munaog si Kristo uban ang iyang mga balaan. Diha na makakita
ang mga tao nga nagdughang bisan ang nagdughang kaniya. But pasabot mga tao nga iyang gipakamatyan nga misalikway sa iyang kaluwasan. So during sa rapture dili makita mo na matingala ng mga tao nga wagtang tagkalit. Example, nag-live ta dere. O kalit lang kawagtang ang nag-live, ang uban mga kaigsunan itapad wagtang lagkalit. So ato ang purpose na naron sugaton si Christ dito sa kapanganuran, kay dito sa kapanganuran dito adunay mga event or dunay events, no? Rewarding, wedding, dito mga kaigsoon kahuman ana naog siya ubanta unya diya na makakita ang mga tao nga buhi niya ng panahon na. Sister Zel Basilides, uban diyan ni Brother Ray. Good evening, Pastor Mel, Sis Angel, and to all brothers and sisters in Christ. Good evening po, no, may gabi, Sister Zel, uban ng tibok pamilya. Sister Nerissa Pagutayaw, good evening. Brother Ardito Bisin, good evening, Pastor, og sa tanan tagpaminaw diri sa pulong sa Ginoo. To God be the glory. Sister Iya, may gabi. Mayong gabi dira, Pastor. Mo ni ganina yung pangutana, no? Okay. Sister Zeng Kiana Bordado Puringues, may gabi, may pagpaminaw. Brother Nel Alabata, may gabi, Pastor. Shout out ko ni Carlen Diuman o Carlito Jr., no? Shout out ninyo diha. Uban ni Brother Nel Alabata. Brother Romeo Jr., Romeo Naga Villalunga Jr., may gabi, Pastor. Mangutanon tako ang tithes o offerings sa Pastor Rabana padong tanan or sa church pod. Depende na siya sa practice sa simbahan, Brother Romeo, no? Doon ay mga simbahan nga ang tithes tuwa dito gihatag sa pastor, ang offering sa simbahan. Okay? No, doon ay mga ingana nga sit up. Pero dili ang pastor mo'y magbuot or dili pwede ang pastor mo'y muhimog desisyon ni ana. Dapat sabutan na sa tanang membro. Kung mangutana mo nako, ari lang ko dres ko ang kaugalingon. Sa mga kaigsunan sa Mission Baptist, ang tithes and offering dito gihagbong tanan simbahan. Okay? Kay sa Old Testament, ang gihatagan ni ana kadtong mga leader. No, si Abraham mi tithes siya ngadto ni Melchizedek. Okay, niya ang mga katawan sa Israel, ang tithes ilahang gihatag dito sa mga Levites, mga pari nga Levites. Pag-abot sa New Testament, kinagtukod man si Christ og church, ang tithes and offering dito pod gihatag sa church. So ang church maoy hatagan sa mao nga tithes and offering. Unya mag-meeting ang church, pilay-lay hatag silahang pinanggang leader or unsa ba ilahang meetingan, mag-meeting man sila nga ihatag na to ang tithes sa atong pastor, nga na po na siya. Pero sa amo ang mag-igsoon ang practice na mo diri sa Muslumbang, tanan tuwa na simbahan. Wala, no? Kay kanang para ang simbahan dili maglisod. Kung ang pastor mga kaigsunan ihatanan sao na lang ang mga activities, mabugatan ang simbahan. So mao na sa amo Brother Romeo, no? Unya may gabi diyan ni Sister Ria Bisin, maulan nga kagabi ang pastor og sa tanan. God bless, mao gyud maulanon nga kagabion. Palikpaw as Lourdes, good evening, Pastor. Watching from San Francisco, Agusan del Sur. No, may gabi, may pagpaminaw, Sister. Unya, Sister Beatrice Cartilla, good evening. Mayong pagpaminaw. Kenya diyan ni Mark Clemente Zabaliero, may gabi, maayong pagpaminaw. Sister Helen Ganyulon Sibi, may gabi, may pagpaminaw. Unya, Brother Richard Usmon Daghay, plano sa kasing-kasing sa tao-apan ang kabubuton sa Ginoo mao gihapon ang matuman. Correct. Mao gyud wa gyud tay mahimo mga kaigsunan. Mana no. Naay treasurer nga mokupot sa kwarta simbahan. Unya ang treasurer mo report
no, pilay nisulod sa panudlanan niining simanaha, niining bulana, unya asa gigasto, ana ba? Nay transparency. Aron ang mga membro dili magpanagana og hatag kay ngano man nasayon ba sila asa na padong ilahang tithes and offering. Oh. So mao nay sistema sa amoa. Nay transparency ang nagkupot sa tithes and offering. Ako nang itopic din, no, kay naman po yung mga nangutana gunako about sa tithes and offering. Oh, no niya, kining natoy ni clarify po nako kung gitudlo bagyod ni Christ ang tithing. No, ato nang hatagag pagtagad pagbalik, no. Sige mo kog live ana, pero kining atong gibasihan ang Biblia ra man gyud magkaigsunan mo nang ang atong teaching is balik-balik ra gyud siya. Gikan ra gyapon pulong sa Ginoo kay say makalimot man ta, at least mapahinumduman ta ba. Okay. So padayon ta mga kaigsunan, mga kagalaan, sa pagkuha sa mga pangutana. Okay, pangutana lang mo diha ha. Dungog raman kaayo, Pastor. Amo ni ganina. Okay, salamat, no? Okay. Taligsik renon dere pero sahay manggod ka nang murag muhinay mga kuang san system dere. Naminaw rami kanunay Brad Ray, Pastor Mel, may gabi Sister Zel, pagbalik uban ni Brother Ray. Salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Brother Kuda po, good eves, Pastor. Nindot pulong sa Ginoo ron. Nakarelate ko ana mensahe ron. Oh, amen. Praise the Lord, no, Brother Kuda po. Wow. Unya, salamat po sa nindot kay nga pangutana, Brother Romeo Villalunga Jr. Okay. So, mga kaigsunan, mga kagalaan, sayuha pa, no? Sayo pa man kaayo, mga kaigsunan. Okay. Okay, padayon ta, no? Sinamoy mga clarification diha, ha? Comment la palihog mga kaigsunan. Okay. Okay, mangita pa tayo sa mga nag-comment, no? Okay, matod pa rin, no, sa uban nga mga nag-comment. Sister Aida Bayogos, good evening, mayong pagpaminaw, watching from Panabo, no, may gabi niyong tanan diha. O niya, may gabi diha, no, ni Mel's, good evening, Sister Mel's. Philippians 2:12-13, explain na, Pastor Mel, kay daghan naglibog, ana, sa mga reliyon, kanang work out your own salvation ba na? 2:12-13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Okay. So, kining Philippians 2:12-13, ang giingnan ni ini ang mga luwas na, nakabato, nagkaluwasan, the word, work out your own salvation. Bot pasabot na kay kaluwasan, imo na lang ipakita sa imong buhat. Bot pasabot, imong ipakita
ang imong pagkaluwas. No? Kana bang work out? Example, kana mo adto kag gym, mag-workout ka, no, mag-exercise. Nagpasabot ba nga wa pa kay lawas kay mag-workout ka? Na kay lawas. Imo na lang i-develop imong padako ng imong bicep, imong tricep, imong chest, imong shoulder, imong back, no? Gusto kag abs, that is workout. Na kay lawas mga kaigsunan. So sa magpaagi, na kay kalawasan, imo na lang i-workout ngadto sa atubangan sa mga tao aron sila makaingon nga tinuod yun siya nga naa nay Kristo kay sa una kusog kini mo inom pero karon kusog na kay mo balibad. Sa una marites kini dako pero karon kusog na kay mo wali. Mutuyo gani nga nani si Kristo. So imong gipakita, no, ang imong kahayag nga mao si Kristo nga imong nabatunan sa imong kinabuhi. Okay, salamat no Brother Richard Usmon. And then John Tulintin, Brother John, naay ubang simbahan pastor nga ang pastora maoy nagbuot sa tithes adtuon niya tanan. O adto niya ang tanan. Yahaya no Brother John. Kuyawa na no. Mao na problema di lang kay pastora na gyud mga pastor nga sila gyud magbuot tanan. So ingon na Bible ayaw paghari-hari nganha sa gipiyal nga na kaninyo. So diha mo makita nga ang Biblia, ang church government nga gitudlo sa Biblia ni Christ is congregational. Ang church gyud mo himuan ang desisyon. Once nakita nila ilang pastor nga tabanganan, mo nang muhatag sila. Pero gikauyonan sa kadaghanan. Di ba? So, kuyawa na Brother Jones, iyahat tanan tuan niya. Pero ting hayahaya gyud. Pero makaluluoy ang ministry. Kaloy Bersales, di ba pastor wala gihatagan og gatungod ang mga babae nga magpastora kay si iba man ang hinungdan nga nakasala si Ada natintal niya. Okay, ang tubag ana Brother Kaloy, wala gyud hatagi og katungdanan ang babae nga modumala sa iglesia. Okay? Wala ato ta sa verse no. Arita ni Apostol Pablo sa iyang sinulat. Okay? There is 1 Timothy. First Timothy okay. Asa to ha? First Timothy chapter 2 verse number 10 or 11. Tuguti ang babae nga magkat-on diya sa kahilom uban sa tanang mga pagpasakop. Apan ako dili mo tugot sa usa ka babae sa pagtudlo ni sa pag-agaw sa kagahom ibabaw sa lalaki apan nga magpakahilom. Unya sa 1 Timothy chapter 2, chapter 3, katong requirements sa mga magdumala sa iglesia, lalaki gyud a husband of one wife. Wala mingon a wife, a wife unto one husband. Wala mingon diha. So ang babae wala hatagi og authority nga mo'y mudumala sa iglesia. Pero pwede silang mutudlo. Sa mga bata, sa mga ladies, no? Pwede sila diya mutudlo, mag-lecture. Pero dili, wala sila tagig authority nga mudumala sa iglesia. Thank you, Pastor Mel. Dagan yun nag-interpret na i-work pa daw ang salvation tongues. Tinuod na, Brother Richard, ginaman po yung mga version ng Biblia nga paningkamutan ang kaluwasan. Mo na ilang nabasahan o mo gibasihan, mo nang luoy kayo ba, yawa mo kung mangitag paagi, bahala o mubasa ang tao, at least, dili original nga kining naisulat ba. Napakoy pangunta na pastor na ako'y kauban sa church, nga naikabit, yawa ni,
nga minyo og iyang gipuyo og na member silang duha, apil ang ilang duha ka anak. Pwede ba sila hatagan og katungod nga mulid sa pagampo or mukanta or musong leader? Salamat Pastor Mel. Dili og dili gyud pwede, Brother Romeo. Nga naman, that is immoral. No? Subject for disciplinary action na siya. Disiplinahono na simbahan nga na. Oh. Unya, kung mga igpasaylo mo nang i-reconcile, pero dili og dili pwede nga hatagan siya og privilege diha sulod simbahan. No, kay dili og dili yun mahimong effective ngadto sa mga nagatan-aw sa iyaha. Kuyaw kayo og manakod ng ingon ana. Oh, di gyud pwede. No? Labi na ang pag himuong leader, moong musong leader na samot. Manubag ang simbahan, glabos tanan ang pastor, manubag. Mao lagi pastor unya ang mga bayranan sa simbahan, ang mga membro maoy pabayron pas kang luoya Brother John. Mao na akong giingon ganina Brother John nga yahay ang pastor pero makaluluoy ang mga membro or ang church. Maoy mabugatan, like for example, nani tanan. Okay? Ining panahon nga dunay anniversary, unsay buhaton? Ang leader moingon nga ikaw Brad kay dako-dako magagsweldo lechon imuha. Ikaw sis kay maora man ni imuhang negosyo, usa ka sako lang bugas imuha. Ikaw Brad mo ni imuha. Isda lang imuha. Iyang banbaynon pledges. Mahitabuan na mag-pledge na lang. Lahi ang kung ang simbahan dunay kaugalingong panudlanan, no? Kay didto kuwaon ang mga galastuhan, kung doon na may mga membro nga mo pledge mo dugang, dili kay tantong bugat alang kanila. May unta ang mga membro, mga milyonaryo kay pwede ra kayo og pangkuno nimo naglitson kada usa. Pangkuno nimo og mga dinagkuay na. Ya, di man pareho tanan. No? So, dili yun na mahimong epektibo ingon ana, Brother John. Mo na subo kay nga palandungon ba. Mo na daghang mga membro simbahan nga diyan dapita mo sibog yun, mo hawa. Ngano man bugat naman alang kanila. Good evening Pastor Mel, naasay pastor nga iya ang 70%. Unya kuhaan pa og 10% sa Mother Church plus sa mission 10 gihapon ang nahabilin sa church kay 5 na lang luoya sa church. Pastor, payag ra in taon ang tigumanan pagka. Ako di ko pa labot ana, mutingog ko muna. Ang simbahan gani nga wa matudlo ug insaktong panggobyerno, makaluluoy kayo ang mga membro. Oh. Sa mo ang mga kaigsunan by God's grace, gisubay gyud namo kung unsay practice ni Christ sa yan church, no? Sa mga doktrina. Kay kung maghimo-himo ta kuyaw ka, dako kay tagtulubagod sa Ginoo na. So Brother Juriel Tihano, luoy gyud kay simbahan kung ingon ana ang sistema. No? Ako mutambog ano simbahan na pangita mo insakto nga doktrina. No? Insaktong doktrina, insaktong panggobyerno, kay dili gyud na biblical kung ingon ana ang sistema. No? Di yun na biblical unscriptural man na siya, so mahitabo wa mahimuot, wa malipay ang Dios ni ana. Mo na prangka ako, mo prangka ko mga kaigsunan, balang bisikitan mo kay di man ni total di man ni ako ang kaugalingong pulong man ni sa Dios ang akong gibasihan mga kaigsunan. No? Kay si Christ sa iyang pagtukod og iglesia, wala gay siya magari-hari. Oh. Subo kay nga palandungon kung ingon ana bitaw. Sister Godilia Surya Marquez, good evening Pastor Mel ug sa tanang mga viewers, God bless us all. Module pastor kay ang among pastor Sierra pod musugot niya palidon unya mo ampo or mukanta. Sakitan ko nga mutan-aw kay akong silingan ang bana sa iyang kaipon ron unya luoy ang bana kay na stroke unya na ay duha ka bata nila pagkapaita.
abinin mo, Brother Romeo Binilungan Jr., manakod ba na siya? Muabot ang panahon nga kay gitolerate naman na siya. Muabot ang panahon nga miingon ang ubang mga membro, labi nagdunay mga bag-ong mamembro, miingon nga, si brother o si sister manggani, nya ako na badlungon, mas worse ng ilaha. Oh. So, di na ka makabadlong. Ngano man, nasugda naman. Makatolerate gani mga kaigsunan, nako na siya. So, mo na bantayanan kay Brother Romeo, no? Looy kayo. Mao bito, Pastor, ang mga membro, Pastor, dili na good mo tithes, kay adto na lang kuno sila mohatag sa mga bayranan sa mas kurente. Mao gyud ay mahitabo niya, mahimo ana, Brother John, dili na mahimong faithful ang members sa giving diyan napita. Kay mismo ang ilang nakita, no, wala mahimong good steward ang ilang leader. So mo na bantayanan kayo sa ministry. Mo bitaw nga nibiya mi karon dako na ang among simbahan karon. Kaluoy o grasya sa Dios. Amen. Praise the Lord, no? Maayo hinoon, Brother Jeriel Tihano. So di gyud angay magpabilin ta dihang ingana nga sistema. Kung nakita nimo ba nga sayop, ayo na pabilin diha. No, kung nakita nimo ba nga kinisiyan ay sayop, wa man ta mangita og perfect nga simbahan, pero nangita ta og nagsubay sa kamatuoran. Nangita ta og scriptural way diha sa iglesia. No? Akong punto ba? Wala ta mangita og perfect nga church, kay wa gyud, ayaw gyud kung nakay makitan, ayaw sulod kay ikaw may makagubaan na. Pero ang labing tinuod, walay iglesia nga perfect. Only Jesus Christ, mga kaigsunan, ang perfect. Pero pangitaa ang iglesia, ang simbahan, nga nisubay gyud sa insaktong pagtulunan. Labi na sa church government. Importante, mahinungdanon kinasiya, mga kaigsunan. Di ba? Inom sa tubig, ha? May lamigas. Okay. Usa na may oras, 8:24. Okay. Dili na jud unta ko mo symbol mo padayon sa church nga akong pasakitan kay bugat sa akong buot nga okay ra among pastor. Nga mohandol og ingon ana ang sistema sa ilang kinabuhi. Okay ra ba ko, pastor, mo balhin? Ug lain nga church nga member man ko diha. Kung nakita nimo, Brother Romeo, nga unscriptural na pangita og scriptural church. Pangita og kanang nagtudlog yung insakto ba? Dako kinang problema ing ana god. Sala man guna siya. Nya gitolerate, gipabarog sa pulpito. Dako kay na siya tulubagon sa Ginoo. So ako miingon, Brother Romeo, imuha man ang desisyon, pero ako ang tambag, pangita og simbahan nga kanang makaingon jud ka ba nga scriptural jud ang sistema. No, kay bisan gani sa Korinto, sa diya nahibaw-an ni Pablo nga dunay batan-on nga nakig-ipon sa iyang stepmother, asawa siyang papa, ay gidisiplina ingon gud si Kristo, itugyan siya ni Satanas. Kuya Juan, no? Mo ingon ana kay strikto ang simbahan sa atong Ginoo. Di gyud ta kaoyon ingon ana nga paagi, Brother John. Kay kanang mutudlo na hinoon siya nga mahimo tang dili magmatinumanon.
sa paghatag. Wag tangang kagkalipay sa paghatag ba? Kay maunay nahitabo. Okay, padayon ta mga kaigsunan. Sister Aida Bayogos, Pastor, basta tithes ang isgutan, grabe kasuko. Hingin lang dayon ng kwarta ang pastor. Maog yun. Maog yun. Pero di man noon tanan, no, ako, di ko masakitan mga kaigsunan, kining na mga takin ako nga, naong nako 10%, di ko masakitan ana kay wa man na mo nagi-practice. No, wala man ko mangulikta og 10%. Nihatag nung kog 10% simbahan. Pero nga mangulikta ng mga membro, di nako makaya oy nga mo pakaon sa ako ang pamilya, sa akong mga anak gikan diya sa ingon ana nga sistema. Adto ta sa kanabang maayo nga paagi ba, no? Adto ta sa diniyos nga paagin, mga alagad kas Ginoo niya, ingon ana imong motibo, may pagmanrabaho na lang ta, no? Kay kung ingon ana ang ato ang motibo sa ministry, di na ministry, manistry na. Di ba? So, mo na iampo ginato mga kaigsunan, iampo ninyo yung mga pastor, yung mga leader nga mahimong mo dumala sa simbahan sa atong Ginoo nga insakto ang paagi ba. Dili ka mapandol, mismo simba ka aron mabless, makadungog sa pulong sa Dios, ang mahitabo, mismo simba ka kay malipay, mag-uol hinung ka. Nga naman, doon na stumbling block, doon na makapandol diya sulod simbahan mo na bantayanan kayo eh. Okay, so mga kaigsunan, mga kagalaan, salamat kayo sa inyong oras nga inyong gigahin sa pakiguban kanako, sa pagtuon, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. No? So tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, makaingon man ta nga bati, way ayo, samok, na ay mensahe ang Ginoo diyan dapita. Okay? Na siya'y gusto nga ipaabot nga mensahe diyan nimo. Gusto sa Ginoo nga mobalik kaniya. Gusto sa Ginoo nga hinumduman nimo siya. Gusto sa Ginoo nga muhimo kag commitment diha kaniya. Gusto niya nga ikaw maghinulsol sa imong mga sala. So salamat mga kaigsonan, mga kagalaan sa inyong mga suporta, no, sa inyong walay hunong nga pagsunod sa ato nga programa. So atangin na usab ninyo tong live ugma sa gabi gyapon, susamag takna, no. Unya iampo ninyo, no, ang ato ang kining programa, kining live nato nga daghang paunta makadungog sa pulong sa Dios, mudawat, mutuo sa pulong sa Dios, no. Di lang ta mamersonal, no? Tandugon sa Ginoo lang kasing-kasing. Yayan po ninyo nga makapadayon ta niining mao nga ministry mga kaigsunan. Okay, so salamat sa inyong oras nga inyong pakigubanan ako, no. Nang hinaot ko nga doon natin mga nakuha nga mga pagtulunan niini nga kagabion. Ako na manamilit mga kaigsunan, mga kagalaan sa pagingon, hibalua ang kamatuoran, kaya ang kamatuoran may muhatag kanimo kagawasan. O ginumdumi sa kanunay nga sa tanang panahon o sa tanang higayon, ang Dios matinumanon o matinud-anon kayo sa atong makinabuhi. God bless, mayong gabi, to God be the glory. I-PM ko Brother Romeo, no, kay aron ma-chat lang ta kay humana naman akong live good, no. Yang napakipangutana, pwede i-PM o pwede po mo ipadayon dito sa sunod nato nga live ugma. So magabi usab Sister Maid Live, pwede ra ka maka-review sa tong live karon nga kagabion. God bless, mayong pagkatulog kanaton tanan, amping ug ampo sa kanunay.